Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nauwi sa pananagang asaran ng Magbayaw sa Antipolo, Rizal. Ang minor de edad na biktima nasawi dahil sa sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pasintabi po sa mga kumakain, naputulan din siya ng kamay. Balitang hatid ni EJ Gomez. Hala, puro dugo dito. Huwag kayong magagalaw ng kahit anong bagay dito. Oo. Kuha yan sa loob ng bahay ng isang lalaking walang habas na pinagtataga ng kanyang bayaw. Dinig sa video ang mga kaanak ng biktimang nasawi na tila may hinahanap. Saan natin nahanapin dito? Ayun. Ang tumambad pala sa mga kaanak, ang tinagang kamay ng 17 anyos na biktima. Nangyari ang malagim na krimen sa Sitio Villa Inares sa Barangay Bagong Nayon, Antipolo City, alas 3 ng madaling araw noong linggo. Ayon sa pulisya, magkasamang umuwi ang biktima at sospek sa kanilang bahay mula sa Christmas party ng kanilang pinagtatrabahuhan. Nagkaroon ng pagtatalo, nauwi sa hindi maganda, nataga nga nung suspect yung biktima, may tama rin na saksak. Bukod sa kamay, ang biktima tinaga rin sa ulo, dibdib at likod. Ang ginamit na itak na-recover sa likod ng bahay. Isinugod pa sa ospital ang biktima pero idiniklarang dead on arrival. Bago tuloy yung madala sa ospital, nakausap nung nanay yung kanyang anak. Then ay narrate niya yung pangyayari na kung sinong gumawa sa kanya, kung sinong nanaga. Yung kamag-anak naman nung suspect natin ay voluntaryong isinuko yung suspect sa barangay. Ang suspect si alias Jonan, 24 anyos. Paliwanag niya, dinepensahan lang niya ang kanyang sarili laban sa biktima na una raw sanang mananaga sa kanya. Natutulog po kasi ko, bigla po hinampas ako ng kahoy. Tapos binantaan pa ako ng sasaksakan niya daw ako papatayin. Nagulat po ako nung pagtayo niya. Kaya sinipa ako po. Hawak niya na po yung itak eh. Tapos nagdilim po yung paningin ko eh. Pero base naman sa kwento niya sa isang kaanak ng biktima, nagsimula raw sa asaran ang pananaga. Lasing daw kasi sila at nakagamit ng droga. Sabi nung biktima daw, pabiro, tagain kita dyan eh. Yung biktima ay nagsisilpo, nakaupo. Tapos katabi yung itak. Di nag-isip yung suspect po na baka totohanin. Kaya inunahan niya na sinipa niya yung biktima. Dinampot yung itak, saka po tinaga. Pinapalabas niya po na self-defense pero hindi po. Hawak na ng Antipolo City Police ang suspect na maharap sa reklamong murder. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pagputok ng Bulkang Kanlaon na merwisyo ang abong ibinuga nito sa Bago City sa Negros Occidental. Nabalot ng abo ang mga kalsada sa lungsod at bumagsak din ito sa ilang sasakyan doon. Nakasuot naman ng face mask ang mga residente dahil sa amoy ng asupre. Patuloy naman ang pagpapalika sa mga residente ng mga barangay na malapit sa paanan ng bulkan. Ayon sa PHIVOLCS, hindi na nasundan pa ang pagputok ng Kanlaon kahapon pero inaasahan pa itong puputok sa mga susunod na linggo. Kaiba naman ng mga nakarang eruption ng Bulkang Kanlaon, may kasamang magma ang ibinuga ng bulkan kahapon. Itinaas sa Alert Level 3 ang bulkan kasunod ng explosive eruption kahapon. Nagulantang ang mga nakatira sa paligid ng Bulkan Kanlaon nang bigla itong pumutok. Oh my God. Sagid ka, isang putok lang. Nanginginig ako. Kita rin sa video ang pagbaba ng kulot-kulot na usok sa dalisdis ng bundok. Explosive eruption ang nangyari sa Kanlaon na tumagal ng 7 minuto. Ang nilikha nitong eruption plume o dambuhalang usok nakabaluktot patungong kanluran, timog kanluran. Umabot yan sa taas na 4,000 metro mula sa bunganga ng bulkan. At natanaw mula sa bayan ng Moises Padilla, pati sa tawid dagat sa Toledo City, Cebu. Ang abong ibinuga ng bulkan, bumagsak sa barangay Ilihan sa Bago City at dumampi pa sa balat ng isang netizen. Naka-ashfall din o pag-ulan ng abo sa La Carlota City.
Akala nga raw ni Nanay Jocelyn, bumuhos lang ang ulan. Parang malakas na ulan. Akala ko nga ulan, kinuha namin yung mga sampay namin. Oh, bakit hindi naman ako nabasa? Kaya palang buhangin yung bumapatak. Ang mga nasa tabi ng kalsada, iniwan muna ang mga paninda nilang prutas at gulay at nagsipasok sa kanilang mga bahay. Sumama ang pakiramdam ng ilan. Para naninikip yung dibdib namin. Dami alikabok sa daan. Maraming asupre na nakakapit sa mga paninda. Umakyat kami sa taas ng ano namin at saka maglagay ng mask at magkuha ng basahan na basa para ipuna sa mga lamisa. Dahil sa ashfall, nagsagawa na ng evacuation sa ilang bahagi ng Bago City at Nakasilyana ayon sa Negros Occidental PDR-RMO. Mapanganib sa kalusugan ng abo mula sa bulkan, kaya payo sa mga residente gumamit ng face mask at iwasan munang lumabas ng bahay. Nakahanda na raw ang mga disaster response team, gayon din ang mga kakailanganing food at non-food items. Nag-abiso ang PHIVOLCS na iwasan ng mga eroplano ang lugar malapit sa bunganga ng bulkan. Ang pagputok ng bulkan kahalintulad daw na nangyaring eruption din ng Kanlaon nitong Hunyo. Mula Alert Level 2, itinaas na sa Alert Level 3 ang Kanlaon. Ibig sabihin, nagsisimula na ang magmatic unrest. Posible ring sumunod ang kasing lakas o mas malakas na eruption. Posible rin magkaroon ng Pyroclastic Density Current o PDC na ayon sa PHIVOLCS ay pinakadelikadong epekto ng eruption. Bilang pag-iingat, sabi ng PHIVOLCS, mandatory o dapat nang palikasin ang mga nakatira sa loob ng 6-kilometer radius sa paligid ng bulkan. 30 to 60 kilometers per hour po yan. No? Meron pong mga PDC na napakabilis po. Yung PDC po hindi po natin kayang takbuhan. Kaya po, kailangan po talaga ay avoidance ang safety measure po natin doon. Pinaghahanda rin ang mga residente sakaling umagos ang lahar kapag nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Paalala lang natin sa ating mga kababayan living around Canlaon Volcano na they should be vigilant and they should always be prepared in case mag-escalate po yung activity, and we will raise the alert level from alert level 3 to alert level 4. Aileen Pedreson, GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala pong bagyo pero lubog muli sa baha ang ilang bahagi ng Bicol Region at Quezon, gaya sa Del Gallego at Ragay sa Camarines Sur. 5 barangay ang muli na isolate matapos lumubog sa tubig ang ilang spillway. Maging ang opisina ng Bureau of Fire Protection napasok ng baha. Ilang lugar din sa Quezon ang iniulat na binaha. Ang pagulan sa Camarines Sur at Quezon, epekto ng shear line o pagsasalubong ng malamig na amihan at ng mainit na easterlies o hangin galing sa Pacific Ocean. Uulanin din ng shear line ang iba pang panig ng Calabarzon, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, Bulacan, Aurora at ang Metro Manila, ayon po sa Pag-asa. Ngayong Martes, asahan ng katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Aurora, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Hanggang matitinding ulan naman ang bubuhos sa Quezon at Camarines Norte. Bukod sa shear line, nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ at hanging amihan. Uulanin ng halos buong bansa kasama na po ang Metro Manila sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide, kaya dapat maging alerto mga kapuso. Pinag-iingat din ang mga residente sa palibot ng Mount Canlaon. Inaasahan din kasi ang tsansa ng ulan ngayon pong araw. Light to moderate rains ang mararanasan sa Negros Island. Ilang sasakyang dumaan sa EDSA busway ang nahuli sa operasyon kaninang umaga. Sa operasyong isinagawa sa Ortigas Station, nahuli ang 3 motorcycle taxi, 2 private motorcycles, 2 pang private na 4-wheel vehicles at 1 provincial bus. Nang tanungin, kadalasang dahilan ng mga sinitang motorista ay nagmamadali sila ang traffic at rush hour. Batay sa datos ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, karaniwang mga motorcycle rider na huhuling dumaraan sa EDSA busway. Inaasahan pa raw nilang mas dadami pa ang susubukang dumaan sa EDSA busway ngayong holiday season dahil sa tumitinding traffic sa Metro Manila. Matapos ang ilang buwan, natagpuan sa Maynila ang isang kotseng iniulat na nawala sa Quezon City. Ang kotse sinasabing na carnap sa pamamagitan ng pasalo modus. Balita hatid ni James Agustin.
Sa Santa Cruz, Maynila na natunto ng mga operatiba ng District Anti-Carnapping Unit ng QCPD ang isang kotse na inireklamong ilang buwan nang nawawala. Dumulog daw ang may-ari sa mga otoridad para i-report na noong Hulyo ay nakipagtransaksyon siya sa isang lalaki na nais bumili ng kotse. Ito ay pina-assume niya o tinatawag natin pasalo. So ibig sabihin na inilipat na niya ang kanyang karapatan doon sa sakyan. Ngunit may usapan sila na kapag ito ay hindi nagbayad sa bangko, yung tao na yon ibabalik niya yung sakyan. Ngunit ito ay hindi naganap o hindi nangyari. Kaya mula nun, tinakbo na niya yung sakyan. Oktubre nang sampahan ng may-ari ang lalaki ng reklamong paglabag sa New Anti-Carnapping Act sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero ang kotse, naisanla na pala sa isa pang tao sa halagang 300,000 pesos. Doon na ito na-recover ng pulisya. Payo naman ng mga otoridad para maiwasan ang mga biktima ng pasalumodus. Sa lahat ng transaksyon na kanilang gagawin, dapat ito ay may patnubay ng bangko para yung kanilang agreement ay legal. Kasi kung wala po ang presence ng bangko, yung kanilang assumption of mortgage, magiging problema lang po ito. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Kasama si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Mahigit 700,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat sa 2 naarestong lalaki sa 13 Martires, Cavite. Sa Uminga naman dito sa Pangasinan, patay sa pamamaril ang isang konsihal. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Hindi na nakauwi ng buhay ang konsehal ng Umingan, Pangasinan na si Ponciano Onya matapos barilin ng riding in tandem. Sakay ng SUV, binabagtas ng biktima ang bahagi ng Barangay Lubong, nagbarilin siya. Nakatakas ang mga sospek. Dinala pa siya sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Nagtamo siya ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tumangging magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang pulisya na mag-iimbestiga sa kaso. Ongoing po ang ating investigation dun po sa naging motive po sa pagpatay po sa atin pong municipal councilor po. May persons of interest na raw sila pero tumanggi muna silang magbigay ng detalye kaugnay nito. Nagpabot na ng pakikiramay ang alkalde ng bayan sa naulilang pamilya. Handa rin daw ang LGU na magbigay ng pabuya sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sospek. Ligtas naman ang 2 kasama ni Onya nang mangyari ang krimen. Magapal na usok ang sumalubong sa mga motorista sa bahagi ng North Luzon Expressway na malapit sa Pulilan, Bulacan nitong Sabado ng umaga. Isang sasakyan kasi ang nasunog habang nakapark sa gilid ng expressway. Batay sa initial investigasyon, napansin ng driver na may nangangamoy sunog habang siya nagmamaneho kaya siya huminto. Nang inspeksyonin, doon na niya nakita na may apoy sa likurang bahagi nito. Agad na rumisponde ang emergency teams ng NLEX at Bureau of Fire Protection para maapula ang apoy at mahatak ang sasakyan. Iniimbestigahan na ang insidente. Sa Cavite, 2 ang arestado sa drug bypass operation sa bayan ng 13 Martires. Nakuha sa kanila ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 110 grams at may street value na halos 750,000 pesos. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga sospek na makaharap sa karampatang reklamo. CJ Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkarambola naman ang 3 sasakyan sa Dadi, Nueva Vizcaya. Ayon sa mga pulis, tinatahak ng wind van truck ang pababang bahagi ng daan Maharlika sa Barangay Balete nang mawalan umano ito ng preno. Kwento ng truck driver sa pulisya, ibinangga niya ang truck sa buhanginan matapos na pumalya ang preno. Tumagilid ito at nadaganan na paparating na pick-up. Nadamay rin ang isa pang truck. Nagtamo ng mga galos at sugat ang mga driver at pahinante ng mga sasakyan. Natanggal na sa kalsada ang tumagilid na truck matapos ang ilang oras. A homecoming fit for a queen para kay Miss Universe Asia 2024 Chelsea Manalo. From the cold weather sa Los Angeles, California, mainit na pagtanggap ang sumalubong kay Chelsea sa NAIA.
All smiles si Queen Chelsea na nakipag-interact sa kanyang fans. Thankful siya sa mga nag-abang, gayon din sa lahat ng buboto para makuha niya ang highly coveted na Best in National Costume Award sa Miss Universe 2024. Chinika rin ni Chelsea ang secret kung paano niya nakuha ang historic title na Miss Universe Asia. I told them about how popular and how much talent that we have here in the Philippines. I sang my heart out for the whole new world. And yun, the personality siguro, they saw it. And if they really liked it, then I guess that's the reason why we have Miss Universe Asia now. Pagkain at inuming tubig ang kailangan ngayon ng mga lumikas kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Ang ilan sa mga lumikas bumalik muna sa kanilang lugar dahil sa trabaho. May ulat on the spot si Eileen Pedreso. Eileen? Tony, mahigit 200 pamilya na ang inilikas dito sa evacuation center sa La Casillana Elementary School. Ngunit umabot naman sa 1,000, mahigit 1,000 pamilya ang kabuuang naitala na nilikas dahil na rin sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nakausap ng GMA Integrated News sa evacuation center sa bayan ng La Casillana, Negros Occidental, ang 80 anyos na senior citizen na si Nanay Mamerta. Dahil sa edad niya, mahina na ang kanyang katawan, kaya mahirap para sa kanya na manatili sa loob ng evacuation center. Kung hindi lang umano dahil sa kanyang mga apo, mas gugustuhin niyang sa bahay na lang manatili sa kabila ng pagputok ng Mount Kanlaon kahapon. Ilan sa mga kailangan ng mga evacuees dito ay pagkain at inuming tubig. Wala pa namang naiulat na nagkasakit sa mga lumikas. Kung may mga residente na minabuting sa evacuation center na manatili dahil sa pangamba matapos pumutok ang bulkan, may ilang residente na rin dito sa La Casillana na mas piniling huwag nang sumama sa evacuation. Gaya na lang ng ina na si Tessie na nagdesisyon nang maiwan na muna sa kanilang bahay sa Sitio Old Fabrica sa Barangay Cabagnaan. Ang 2 anak na muna niyang pinaunang pinalikas sa bayan dahil may mga maliliit na mga anak rin ang mga ito. Naawa raw siya sa kanyang mga apo kaya minabuti nang maging ligtas sa mga ito ayon sa kanya. Patuloy naman sa pagtatrabaho sa taniman ng tubo ang ilang magsasaka dito sa bayan. Kahit nangangamba matapos pumutok ang bulkan, wala raw silang magagawa dahil kailangan nilang magtrabaho dahil may hinahabol na palugit mula sa kanilang amo. Handa raw silang lisanin ang trabaho anumang oras kung kinakailangan. Wala namang reklamo ang mga residente sa kalidad ng hangin. Wala umanong silang naamoy na posibleng epekto ng pagputok ng bulkan at hindi rin sila naapektuhan ng ashfall kahapon dahil iba ang direksyon ng hangin. Tony, may ipinatutupad ngayon na checkpoint ang kapulisan upang masiguro ang seguridad ng mga residente sa gitna ng pagputok ng bulkan. Tony? Maraming salamat, Eileen Pedreso. Bukod kay Mary Grace Piatos, mahigit 400 tumanggap umano ng confidential funds ng Department of Education ang wala rin umanong record ng kapanganakan sa Philippine Statistics Authority. May kinukwestiyon ding pangalan na nakalagay sa 3 resibo pero magkakaiba ang pirma at address. Balita hatid ni Jonathan Andal. Nakapangalan sa isang Alice Crescencio ang 3 resibo na ito pero ang pirma at address magkakaiba. Kinasali at Sheila naman ang mga resibong ito. Magkaiba ang pangalan pero pareho ang pirma. Mga bagong resibo ito na kinikwestiyon ng mga kongresista. Medyo kalokohan na po ito. Ay itong mga taga-pirma o taga-gawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, walang record ng kapanganakan ng mahigit 400 pangalan na tumanggap ng confidential funds mula sa Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Alice Crescencio, pati si Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma sa mga resibo. Nauna na rin kinumpirma ng PSA na walang birth record sa kanila, si Mary Grace Piatos. Out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate
o pwede nating sabihin na non-existent. Ang ibang pangalan may record sa PSA pero maraming kapangalan. Nasa 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon nila sa confidential funds ni VP Sara. Ito'y para bigyang daan muna ang impeachment laban sa bise na confidential funds din ang tinutumbok. Pero si Congresswoman Franz Castro kinwestiyon ang hindi pagpapatawag sa 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daan-daang milyong pisong confidential funds ni Vice President Duterte. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng AFP. Sabi naman ng BICE, makakahinga na ng maluwag ang staff ng 2 tanggapan sa pagtatapos ng pagdinig ng komite ng Kamara. Wini-welcome din daw ng BICE ang paghahain ng 2 impeachment complaint laban sa kanya. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng mga impeachment complaint ang kinikwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd, pati na mga naging pahayag ng BICE laban kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni House Secretary General Velasco sa isang mensahe, posible raw na maghain ng 2 impeachment complaint ang isang religious group laban kay Vice President Duterte. Pero nangangamba ang ilang kongresista na baka kapos na sa oras para sa impeachment. Bukod sa Christmas break, malapit nang magsimula ang kampanya para sa eleksyon 2025. I agree with some of my colleagues position na medyo kukulangan ng oras. Remember, yung practicality nung time kasi, December ngayon. Ang concern ko talaga is yung time. Kung possible pa because of the time. Diba? We have to face reality. By next year, come February, national campaign na. By March, local campaign. Hawak pa rin ng Secretary General ng Kamara ang 2 impeachment complaint na inihain laban sa BICE. Panawagan ng Makabayan Bloc na nag-endorso at nangangalap ng pirma para sa pangalawang impeachment complaint, bigyan ng pagkakataon ng impeachment. Pinaharap din ng BICE sa National Bureau of Investigation sa December 11 matapos nang hindi makadalo noong November 29. Pero sabi ni Vice President Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magandang balita para sa mga mamimili. Kahit Disyembre na, hindi pa rin gaanong tumataas ang presyo ng ilang Noche Buena items sa mga pamilihan sa Metro Manila. Gaya na lamang sa San Juan Market. Halimbawa na riyan ang spaghetti pack na mabibili ng 150 pesos. 130 pesos ang 440 grams na keso at 26 pesos ang 410 ml na evaporated milk. Nasa 45 pesos hanggang 120 pesos naman ang presyo ng pineapple slices depende sa laki. Sabi ng ilang nagtitinda, matumal sa ngayon ang bentahan. Ayon sa Department of Trade and Industry, 50% ng Noche Buena items ang hindi magkakaroon ng price increase ngayong Kapaskuhan. Kabilang dyan ang queso de bola, pasta, spaghetti sauce at all-purpose cream. Kahit ganito ang sitwasyon, pahirapan pa rin ang pagbabudget ang ilang mamimili dahil kailangan balansihin ang pagtitipid at may maayos na maihahanda. Makikita ang updated price list ng Noche Buena items sa official website at pages ng DTI. Update tayo sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon na ngayon ay nasa Alert Level 3 o High Level of Volcanic Unrest.
Kausapin natin si PHIVOLCS Director, Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Si Rafi Tima po ito, kasama ko po si Tony Aquino. Yes po, magandang umaga din po sa inyong dalawa. Opo, kapag nasa alert level 3 po yung bulkan, ano po yung inaasahan na banta nito? Ang alert level 3 ay nangangahulugan ng posibilidad na magkaroon ng hazardous eruption sa mga susunod na linggo. So dapat iwasan ng mga residente ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer danger zone dahil maaari itong maapektuhan ng pyroclastic density currents or yung tinatawag nating ballistic fragments. Mahalaga rin yung patuloy na pag-monitor ng balita mula sa LGUs at sa PHIVOLCS. Sa ngayon po ba may mga indikasyon na mula sa bulkan na pwedeng mangyari ito? Anumang oras? For now, sa kasalukuyan, ang sulfur dioxide po natin 669 tons per day lamang, and for the past 24 hours, 20 volcanic earthquakes lamang. But medyo mababa ito if we compare this from the previous measurements that we got. But we are not discounting the possibility na pwede pong mangyari yung mag-escalate po yung current situation natin. Pero so bubaba yung mga parameters, pero gaano ba ka-explosive ito pong bulkang ito? Katulad ng nangyari kahapon, lang, and hindi pa yan magmatic eruption. So kapag magkaroon ng magmatic eruption, we would expect na magkaroon pa ng more explosive than what we witnessed yesterday. Director Bacolcol, si Tony Aquino po ito. Yes, ma'am. Nagbabala po ang PHIVOLCS tungkol sa pyroclastic density currents. Ano po ba ito? Iba pa po ba ito sa lahar? Magkaiba po yung pyroclastic density current sa lahar. Yung pyroclastic density current ay isang mabilis na daloy ng mainit na volcanic gases, abo, at pira-pirasong bato na bumababa sa dalisdis ng bulkan. At mabilis po yung takbo po dito, daan-daang kilometro kada oras. So lubhang mapanganib po ito. Sinisira ang lahat ng madaanan tulad ng puno, gusali at buhay. Yung lahar naman po ay totally different. Ito yung mga volcanic materials that are already on the slopes of the volcano, and kapag umulan, remobilized po sila and bumabagsak po sila pababa. Kamusta naman po ang monitoring ninyo sa Mayon at saka Taal Volcano? Ang nanatili pa rin sa alert level 1 ang Taal Volcano. Kahapon nakapagtala tayo ng 9 na volcanic earthquakes and 1,706 tons per day of sulfur dioxide. Ang Mayon Volcano naman ay again same as Taal, nasa alert level 1, and walang volcanic earthquake po tayong na itala sa Mayon Volcano for the past 4 days. Again, we are not discounting the possibility na pwede pong magkaroon ng phreatic eruption ang Mayon Volcano, although wala tayong na record na volcanic earthquakes. Maraming salamat po sa inyong oras, PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Maraming salamat din po. Ito ang GMA Regional TV News. Ihahatid na ng GMA Regional TV ang maiinit na balita mula sa Visayas at Mindanao. Kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat, Rafi. Nasabat ang mahigit 40 milyong pisong halaga ng giant clam shells o taklobo sa Paticul, Sulu. Nadiskubre yan matapos makatanggap ng ulat ang mga otoridad ukol sa mga taklobong nakatambak sa isang bakanteng lote sa Barangay Taglibi. Tinatayang may bigat na 30 tonelada ang mga nakumpiskang giant clam shells. Tinutugis na ang may-ari at posibleng nagpondo ng pangongolekta ng mga taklobo. Inilagay na sa kustudiya ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ng Sulu ang giant clam shells. Ang giant clam ay kabilang sa critically endangered species, kaya bawal itong kolektahin at ibenta. Thankful as always si Asia's multimedia star Alden Richards sa recognitions ng kanyang projects at career. On its 5th week, patuloy pa rin ang box office success ng pelikula nila ni Catherine Bernardo na Hello, Love Again.
Showing pa rin yan sa mahigit 100 sinihan nationwide bukod pa sa international screenings. Pinasalamatan din ni Alden ang pagkilala sa kanya sa Anak TV Seal Awards 2024 bilang isa sa mga male makabata star for television. Pati ang Household Favorite Television Programs Award ng pinagbibidahang Pulang Araw. Sa last few weeks ng Kapuso Prime Series, ultimate sepangs na nga raw agad si Alden pero masaya siya sa iiwang marka nito sa Philippine TV. Victory sa amin that we were able to finish with flying colors. It's our legacy po as actors and as a creative team na may iwan po sa mga manonood. Ito ang GMA Regional TV News. Tama ng bala ng baril sa kanang balakang ang tinamo ng 14 anyos na binatilyo sa Cordova, Cebu. Tinamaan siya matapos magpaputok umano ng warning shot ang isang gwardiya ng resort dahil may mga bata raw na nagnanakaw. Conduct me further investigation dito mi sa hospital, interview na mo ang bata. Iya pong gipamatud-an nga wala gid sa tiyon ni sa security guard nga wa po siya kay bawang nganong siya ang naigo. Hindi na naabutan sa follow-up operation ng gwardiya pero na-turn over niya ang service firearm sa kanyang katrabaho. Hinahanap naman ng pulisya ang 2 batang sinasabing nag-over the bakod sa resort para matukoy kung kasama ba nila o hindi ang batang nabaril. Pero giit ng ama, walang kinalaman sa nakawan ang kanyang anak. Naoperahan na ang biktima at nagpapagaling. Reklamong frustrated homicide naman ang inihahanda ng pulisya na isampa laban sa gwardiya. Wala ng buhay nang matagpuan ang ilang aso't pusa sa Morcia Negros Occidental. Nakita malapit sa mga namatay na hayop ang isang lata ng sardinas na pinaniniwala ang may lason. Ang ilan sa mga may-ari hindi matanggap ang nangyari sa kanilang alaga. Inabisuhan ng barangay ang mga residente na itali ang kanilang mga alagang hayop para hindi makalabas ng bahay. Huli sa akto ng isang lalaki ang kanyang misis habang kasama ang ibang lalaki sa isang lodging house sa Pasay City, Iloilo. Ba't nangis si Maray para medyo mag-ikon? Sige. In the act natin sila na may committing the crime during the time na pagsulod sa iyang husband. According sa husband, at that time niya lang na kilala o na kita. Ang paalam daw ng misis, lalabas kasama ang manager niya sa trabaho. Nakadetain na ang misis at ang nahuling lalaki sa Pasay City Police Station at nasampahan ng reklamong adultery. Wala silang pahayag. Luan Merondina ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Mahigit 100 kilo ng depleted uranium ang nakumpiska sa magkakahiwalay na operasyon ng NBI sa Pasay, Cebu City at Cagayan de Oro City. Arestado ang mga sospek na target umanong gawing ipagbili ang uranium sa mga banyaga. Nagpositibo sila sa pagiging radioactive dahil sa matagal na pagkaka-expose sa kemikal. Ang depleted uranium ay ang natitirang bahagi ng uranium matapos itong gamitin sa paglikha ng nuclear power. Posible itong gawing sangkap sa paggawa ng mga dirty bomb o pampasabog na may radioactive material. Masama po sa kalusugan ang exposure sa radioactivity na posibleng magdulot ng iba't ibang sakit tulad ng cancer. Kasunod ng mga operasyon, nagsagawa ng decontamination ng mga tauhan ng Philippine Nuclear Research Institute sa mga lugar kung saan nahuli ang mga suspect. Arestado ang isang babae sa Tondo, Maynila na inilalako at ibinibenta umano online ang kanyang 3 minor de edad na anak. Ayon sa pulisya, binibidyohan ng babae ang kanyang mga anak habang gumagawa sila ng kalaswaan. Isinumbong ito sa kanila ng isang kakilala ng suspect matapos siyang madiskubre ang ginagawa ng suspect nang makilagin sa social media sa kanyang cellphone ng babae. Aminado ang suspect sa krimen pero giit niya, 1 beses lang niya yun ginawa at sa isang anak lang niya. Nagawa niya lang daw yun dahil sa pangakong pera ng nakausap niya pero na-scam din daw siya. Hawak ngayon ng DSWD ang 2 niyang anak na lalaki habang hinahanap pa ang anak naman niyang babae. Mga kapuso, may paalala ang Health Department sa sunod-sunod na kainan ngayong holiday season. Tandaan ang mga letrang TED,
Letrang T para sa tamang pagkain. Sabi ng DOH, iwasan ang pagkain na maalat, mataba at masyadong matamis. Letrang E naman para sa ehersisyo. Galaw-galaw pa rin kahit holiday season. Huli naman, letrang D para sa disiplina sa katawan. Iwasan daw ang pag-inom ng alak at iba pang bisyo. Update po tayo sa paghahanda at pagtugon ng Office of Civil Defense sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon. Kausapin natin si Melissa Banyas, Operations Section Chief ng OCD Western Visayas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Hello Sir Rafi, magandang tanghali po sa lahat, especially po sa ating mga nanonood po ngayon. Magandang hapon po. Opo, ilang pamilya po yung individual na ang nailikas dahil sa aktibidad ng Bulkang Kanlaon? As of our latest data po, Sir Rafi, no, as of your dynamic report natin from DSWD, as of now po, meron po tayong number of evacuees po inside our evacuation centers, around 6,334 individuals po. 1,942 families po yan. All over the LGUs po yung affected po ng Kanlaon po natin. May mga ginawa po ba kayong adjustments sa evacuation areas lalo't may kailangan na iwasang abo at asupre? Ito pong mga residente? May mga inabot po ba na evacuation centers? So far po sir, based naman po kasi sa contingency plan natin, especially dun po sa identified evacuation centers po natin, na-identify na po yung area na yon wherein medyo malayo po siya doon sa maaaring ashfall po na magaganap. Kumbaga po ito po yung pinaka-safe na area po na na-identify ng ating local government units as well as with other agencies po based po sa ating contingency plan po, sir. At sa ngayon po ba sapat pa yung supply ng tubig, pagkain at maging face mask para po sa mga evacuees? Sa ngayon, sir, we receive request coming from the LGUs po, request for N95 face masks. Right now po, OCD Region 6 po is distributing face mask po to affected LGUs po. Andun po ngayon yung ating task force commander, RD Raul E. Fernandez po of OCD Region 6 together with the NIR Regional Director and Region 7 OCD Regional Director din po doon mismo sa area, sir. They are currently, distributing N95 face mask at saka mag-i-institute din po doon sila ng ating tinatawag na Interagency Coordinating Cell at saka yung task force mismo po, sir. And we have already activated yung ating task force Kanlaon Incident Management Team po. Very quickly lamang po, may naitatala na po ba kayong mga nagkasakit dahil po sa abo galing po sa bulkan? We received reports, sir, coming from province of Guimaras. Those affected population, especially po doon sa mga affected by the ashfall po. When it comes naman po doon sa mga health hazard nila, wherein some of them were already rolled out to the emergency room. Some of them po doon mismo sa area, nagpa-check up po because of this ashfall. Right now po kasi in Region 6 po, we have already 29 LGUs affected by the ashfall po. So we have from the Guimaras, province of Antique, province of Iloilo. So hindi lang po sa Negros Occidental po, sir, yung affected po nito when it comes to the Kanlaon eruption po, including na rin po yung mga some of the provinces within Region 6 po. At ang paalala syempre ay magsuot ng face mask. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Sige, sir. Maraming salamat din po. Si Melissa Banyas, OCD Western Visayas. Hindi raw patataasin pa ng Pilipinas ang tensyon sa West Philippine Sea ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Gumugulong na rin daw ang tulong ng pamahalaan para sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Tony, handa ang pamahalaan sa malawakang paglilikas sa kailangang isagawa kasunod ng pagputok ng Mount Kanlaon. Ito ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang ambush interview ngayong umaga. May sapat daw na pondo para suportahan ang mga inilikas na nasa loob ng 6-kilometer danger zone. Tinututukan na rin daw ng DNR at DOST ang kalidad ng hangin para malaman kung kailangan pang magsagawa ng karagdagang paglilikas. Tiniyak din daw ng Department of Budget and Management na may pondo para rito. Samantala, natanong din ng Pangulo sa latest sa pagpapauwi sa kababayan nating si Mary Jane Veloso kasunod ng mga ulat na pumapayag ng Indonesian government na ilipat ng kustudiya sa Pilipinas ng walang kondisyon. Pero ayon sa Pangulo, hiniling daw ng pamahalaan ng Indonesia na huwag munang maglabas ng anumang anunsyo tungkol dito at iginagalang daw ito ng Pangulo.
Kaugnay naman sa pinakahuling mga sitwasyon ng mga pangwa-water cannon, pangli-laser ng China Coast Guard sa mga barko ng BIFAR at ng mga mangingisdang Pilipino, sinabi ng Pangulo na walang magbabago sa ating tugon at hindi tayo gagawa ng anumang hakbang na makapagpapalala sa tensyon sa rehiyon. Ito'y kahit pa may mga barkong pandigmanang namamataan sa ating exclusive economic zone. Hindi raw magpapadala ng Navy warship ang Pilipinas dahil makapagpapalala ito sa tensyon. Narito ang pahayag ng Pangulo. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Again, it will be provocative and will be seen as an escalation. We don't do that. The Philippines does not escalate tensions. Quite the opposite. The Philippines always tries to bring down the level of tension. Tony, narito kanina ang Pangulo sa Pulilan, Bulacan para pangunahan ang inaugurasyon ng 5-kilometer third viaduct sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at ng Candaba, Pampanga. At mula naman dito sa Pulilan ay tumulak ang Pangulo patungo sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga para naman sa groundbreaking na itatayong Cancer Care Center sa OFW Hospital doon. Target matapos ang proyekto ito sa Nobyembre ng susunod na taon. At yan ang latest mula sa Pulilan, Bulacan. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ivan Mayrina. May exhibit ang komite ng Kamara na nagpapakita ng maraming pakinabang at gamit ng bamboo o kawayan. Ibinida sa Bamboo Brilliance, Innovations and Inspirations in Sustainable Designs ang ilang musical instruments gaya ng gitara at marimba. Meron ding baskets at mga dekorasyon sa bahay. Tampok din ang mga upuan at mesa sa eskwelahan na pwedeng higaan ng evacuees tuwing may sakuna. Isa ito sa mga proyekto ng DOST Forest Products Research and Development Institute. Mula naman sa pribadong sektor, pinangunahan ni Mrs. Carolina Jimenez ng Carolina Bamboo Garden ang talakayan sa halaga ng mga kawayan. Hinimok niya ang mga kongresista na magpasa ng batas para palakasin pa ang bamboo industry sa bansa. Marami raw kasing pwedeng gawin sa kawayan para baguhin ang maraming buhay, komunidad at ekonomiya. Magtatagal ang bamboo exhibit hanggang sa Huwebes, December 12. Incentivize bamboo cultivation and establish the Philippines as a global leader in the engineered bamboo industry. With your support, we can create a sustainable supply chain that not only meets global demand, but also uplifts our people and restores our environment. Sa pagsuyod ng MMDA sa mga alternatibong daanan ngayong Christmas rush, ilang nakahambalang doon ang pinag-aalis. Balita hatid ni Oscar Oida. Nagsagawa ng clearing operation sa mga tauhan ng MMDA kasangga mga kagawad ng San Juan Traffic Management sa may 3rd West Street, West Crame. Pinagkukuha ang mga nakahambalang na gamit sa bangketa habang pinagtitikitan ang mga motorsiklong alanganin ng pagkakaparada. Mula kasi December 16, gagawin na ring mabuhay lane ang kalsada na kukonekta sa bagong gawang daan na kadugtong ng Eisenhower Street. Alternatibong daan ito na tatagos ng Green Hills na isa sa mga pinakadinarayo ng mga namimili para sa Pasko. Pinasadahan din ng mga tauhan ng MMDA ang iba pang mabuhay lane sa lugar tulad na lang ng Endomingo, kung saan hinatak ang ilang sasakyang alanganin ang pagkakaparada. Yung mga may driver naman, tiket ang katapat. Sa may Blumentritt, pinagkukuha ng MMDA ang mga gamit na nakasalansang sa bangketa tulad ng mga karitong ito. Sa may F. Manalo, mas marami pang tindahan na umabot na sa bangketa ang mga gamit ang nasampulan. Ayon sa MMDA, kung makiklear ng gusto ang mga mabuhay lanes, malaki ang may tutulong nito sa mga itinuturing na choke point sa EDSA. Marami sa ating mga kababayan, nag-uumpisa na yan, dumadagsa sa Metro Manila. Either most of them coming from abroad who wish to spend time with their family here in the Philippines. Yung iba naman po galing probinsya who wishes to do their shopping. Dahil naman po natin, karamihan po ng mga malls nandito po sa Metro Manila. Ngayon pa lang, ayon sa MMDA, umaabot na sa 470,000 na sasakyan ang dumadaan sa EDSA kada araw. Habang papalapit ang Pasko, posible daw itong umabot ng kalahating milyon. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Naghatid ng saya at K-League vibes si Sparkle star Kim Jisoo sa kanyang trip sa Bicol. Sa kanyang Instagram account, looking dashing as ever si Oppa Jisoo sa kanyang all-black rocker OOTD. Isa siya sa performer sa Para sa Bicol, Himig ng Bayanihan concert sa Legazpi, Albay. Kasama nga ring nag-perform sa concert si Sparkle star Isabela Bay Pascua na napahataw sa backstage sa Apa2 Dance Craze. Tila nabighani rin ang ating Oppa sa ganda ng Bulkang Mayon. May caption pa yan na unforgettable memory in Bicol. Ito ang GMA Regional TV News. Kinailangan iligtas ang isang hiker sa Mount Pulag matapos makaranas ng hypothermia. Yan po yung lubhang pagbaba ng temperatura ng katawan dahil na rin sa matinding lamig ng panahon. Sa tulong ng mga otoridad, nasagip ang hiker at nadala sa kanyang homestay sa Babalak, Basyoy para makapagpahinga. Nasa maayos na kondisyon na ang hiker na inabisuhang magpatingin sa doktor. Pinaalalahanan ng Department of Environment and Natural Resources ang mga hiker na magpakondisyon at mag-ehersisyo muna bago umakyat sa pulag. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na taasan ang Service Recognition Incentives o SRI ng mga guro sa pampublikong paaralan. SRI ang taon ng insentibo na ibinibigay sa mga government employee para sa kanilang dedikasyon at commitment sa serbisyo. Mula 18,000 pesos, iniutos ng Pangulo sa Department of Budget and Management at Department of Education na gawin itong 20,000 pesos para sa mahigit 1 milyong tauhan ng DepEd. Sabi ni Pangulong Marcos, nasa espesyal na kategorya ang mga guro kaya may dagdag ang kanilang insentibo. Nagpasalamat naman dito si Education Secretary Sonny Angara. There's no place like a new home para sa iconic red ruby slippers ni Dorothy ng The Wizard of Oz. Naibenta na kasi yan sa isang auction sa Texas sa Amerika. At ang presyo, over the rainbow sa taas. Tumataginting lang naman na $28 million ang pares ng sequin shoes. Kapag dinagdag ang tax at iba pang bayad, $32.5 million na o halos 1.9 billion pesos. Wow! Kabilang ang naisubasta sa 4 na natitirang pares ng ruby slippers na isinuot ng Hollywood legend na si Judy Garland sa 1939 Technicolor film. Nanakaw pa yan noong 2005 at na-recover lang ng FBI noong 2018. Ngayon, yan ang most valuable movie memorabilia na naibenta sa auction. Wow na wow! Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. 15 araw na lang, Pasko na. Rafi Tima po. Sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Tony Aquino. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.